Alam nyo, biglang nagbago ang lahat ng patakaran sa digmaan. Ang mga bagay na inakala nating imposible kahapon ay totoo na ngayon. Ang balitang tuluyang winasak ng Amerika ang hukbong dagat ng Iran gamit ang isang ground launcher na tinatawag na HIMARS ay hindi lang basta balita ng pagkapanalo. Ito'y isang malaking babala sa lahat ng mga military strategist sa buong mundo. Siguro nagtataka kayo kung paanong ang isang sandatang artillery na dati para lang sa mga hindi gumagalaw na target ay nakapagpalubog ng isang mabilis na barkong pandigma sa gitna ng dagat. Hindi ito swerte lang. Ito ang simula ng paglitaw ng isang ballistic missile aircraft carrier killer na ngayon lang napatunayan sa totoong labanan. Ngayon, susuriin natin ang katotohanan sa likod ng di kapanipaniwalang operasyong ito sa pinakasentro ng kapangyarihan ng Iran, ang Strait of Hormuz, at kung bakit ito'y isang napakalaking sakuna para sa China at Rusya. Hindi lang ito tungkol sa ilang barkong nasira. Nasasaksihan ninyo ngayon ang sandali kung saan ang naval blockade strategy ng Iran na pinaghirapan nilang itayo sa loob ng ilang dekada ay naging isang paper tiger na lang. Ang ipinakitang lakas ng pre-RSM missile ng Amerika sa Operation Epic Fury na ito ay babaguhin magpakailanman ang takbo ng mga labanan sa dagat. Ngayon, simulan na nating pag-usapan ang pagkakakilanlan ng nakamamatay na bagong sandatang ito na nagpalubog sa hukbong dagat ng Iran at ang huling baraha na itinago ng Amerika. Ang katotohanang pinalubog ng Amerika ang barkong pandigma ng Iran gamit ang isang ballistic missile ay may mas malalim na kahulugan kaysa sa isang panalo lang sa labanan. Nangangahulugan ito na ang Amerika ang unang nakapagpatunay sa totoong kakayahan ng isang anti-ship ballistic missile o ASBM. Isang bagay na pinag-uusapan lang sa teorya ng mga makapangyarihang bansa sa loob ng maraming dekada. Matagal na nating naririnig ang propaganda na ang DF-21D o DF-26 ng China ang magiging hari ng karagatan bilang mga carrier killer. Pero ano ang resulta? Ang teknolohiyang hindi pa naipapakita ng China kahit minsan sa totoong labanan ay ipinamalas ng Amerika sa pinakamalupit at pinakatiyak na paraan sa isang tunay na larangan ng digmaan sa Iran. Ang teorya ay walang laban sa realidad. Sa pamamagitan ng pag-atake na ito, ipinakita ng Amerika na ang kanilang mga sandata ay hindi lamang para sa depensa, kundi mga sandatang pang-atake na kayang magpalubog sa pangunahing fleet ng kalaban anumang oras. Ang nakakatakot dito ay ang katotohanang ang pag-ataking ito ay isinagawa hindi ng isang malakas na hukbong dagat, kundi ng isang artillery unit na gumagalaw sa lupa. Ang takot na naramdaman ng hukbong dagat ng Iran nang ang missile na pinakawalan mula sa isang HIMARS launcher ay bumagsak mula sa himpapawid at tumagos ng diretso sa deck ng kanilang barko ay hindi natin kayang isipin. Ang mga dating labanan sa dagat ay sa pagitan ng mga barko o kaya naman ay pag-atake ng mga eroplano mula sa aircraft carrier. Ngunit ngayon, isang missile na nagmula sa isang hindi nakikitang base sa lupa ang nagtatakda ng kapalaran ng isang malaking barkong pandigma. Ito ay isang kumpletong pagbabago sa digmaan. Sa harap ng bilis ng isang ballistic missile na umiiwas sa radar ng kalaban at bumabagsak ng ilang beses na mas mabilis kaysa sa tunog bago pa man makatugon ang mga defense system, ang mga barko ng Iran ay naging mga nakalutang na target na lamang. Ipinahayag ng Amerika sa buong mundo na nakamit na nila ang isang teknolohikal na kalamangan na hindi kayang abutin ng sinuman. Makakayanan kaya ng mga missile defense system na ipinagmamalaki ng Rusya o Tsina ang ganitong kalupit na kapangyarihan? Ang katotohanan ay malupit. Ang mga sandatang hindi pa nasusubukan ay hangarin lamang, ngunit ang sandatang napatunayan na sa pamamagitan ng dugo ay nagiging purong takot.
Ang makasaysayang pag-atake na ito ay hindi lamang para sa Iran, kundi ang pinakamalakas at direktang babala sa lahat ng mga kalabang bansa sa buong mundo. Sa huli, ipinaalala muli ng operasyong ito kung ano ang pinakamahalaga sa modernong digmaan, ang pagiging posible ng teknolohiya at ang napakatinding katumpakan nito. Ngayon, ang Iran ay nasa isang sitwasyon kung saan hindi na nila matitiyak ang kanilang kaligtasan kahit sa sarili nilang karagatan. Ngunit ang tunay na dapat nating pagtuunan ng pansin dito ay ang nakatagong pagbabago ng HIMARS na naging dahilan ng kamanghamanghang tagumpay na ito. Ang tanging dahilan kung bakit nagawa ng Iran na maging matapang sa pandaigdigang komunidad ay isa lamang: hawak nila ang leeg ng Strait of Hormuz, kung saan dumadaan ang 20% ng langis ng buong mundo. Araw-araw, 20 milyong bariles ng krudo at napakaraming liquefied natural gas ang dumadaloy sa makipot na daanang ito patungo sa iba't ibang panig ng mundo. Kung ito ay masasarhan, ang pandaigdigang merkado ng enerhiya ay agad na mapaparalisa at ang ekonomiya ng mundo ay malulubog sa isang hindi mapigilang alon ng inflation. Ginamit ito ng Iran bilang hostage para takutin ang kanluran at naniniwala silang lubos na kontrolado ng kanilang hukbong dagat ang kipot na ito. Ngunit winasak ng Operation Epic Fury ng Amerika ang mayabang na kalkulasyon ng Iran. Opisyal na inihayag ni JCS Chairman Daniel Cain na sa loob lamang ng 10 araw mula nang magsimula ang operasyon, 60 barkong pandigma ng Iran ang kanilang pinalubog. Kasama rito hindi lamang ang regular na hukbong dagat ng Iran, kundi pati na rin ang mga high-speed boat ng Revolutionary Guard na nagsasagawa ng mga malagerilyang pag-atake sa Strait of Hormuz. Lalo na ang eksena kung saan ang ballistic missile na pinakawalan ng US military ay ginawang isang naglalagablab na bola ng apoy, ang Alvand-class frigate ng Iran, sa isang iglap. Ito ay malinaw na nagpakita kung gaano kahina ang kontrol ng Iran sa karagatan. Hindi lamang ito isang militar na dagok, kundi isang ekonomikong hatol ng kamatayan. Ang takot ng mga shipping company ay napatunayan ng datos. Ang mga pandaigdigang kumpanya ng logistika tulad ng Maersk o Hapag-Lloyd ay napilitang magbayad ng napakalaking insurance premium o baguhin ang kanilang ruta dahil sa panganib sa lugar ng sagupaan. Ngunit nang simulang burahin ng Amerika ang hukbong dagat ng Iran gamit ang napakalakas na sandatang tinatawag na PRSM, biglang nagbago ang pananaw ng merkado. Ang pagkawala ng kakayahan ng Iran na mag-blockade ay nangangahulugan ng katatagan sa supply chain ng enerhiya. At ito ay nangangahulugan na ang nag-iisang diplomatikong baraha ng Iran ay nasunog na. Pinapatakbo ng Iran ang 2 hukbong dagat, ang regular na hukbong dagat at ang Revolutionary Guard na nagdudulot ng isang komplikadong banta. Ang isa ay ang tradisyonal na paraan gamit ang malalaking barkong pandigma at ang isa naman ay ang swarm tactics gamit ang daan-daang maliliit na bangka. Upang alisin ang 2 banta na ito, nang sabay-sabay, nagpadala ang Amerika ng mga artillery force na may pinakamataas na antas ng precision strike capability. Dati, ang pag-atake sa mga maliliit na target na ito ay itinuturing na hindi epektibo kumpara sa gastos. Ngunit ngayon, isang precision missile lang ang kayang patahimikin ang banta ng 12-dosenang mga bangka. Sa huli, ang hukbong dagat ng Iran na nagpapakilalang tagapagbantay ng Hormuz ay kailangan na ngayong mag-alala para sa sarili nilang kaligtasan. Ang kapangyarihan sa enerhiya ay hindi na nagmumula sa baril, kundi sa napakalaking agwat sa teknolohiya. Pinutol ng Amerika ang leeg ng Iran gamit ang isang mekanikal na katumpakan na walang bahid ng dugo. Ngunit may isang tanong na natitira: paano nagawang manghuli ng may ganitong katumpakan ng isang sandatang panlupa tulad ng HIMARS sa isang target na gumagalaw sa dagat?
Ang ATACMS na matagal ng simbolo ng long-range strike capability ng US Army ay malapit nang maging bahagi ng kasaysayan. Ang papalit dito, ang Precision Strike Missile o PRSM ay hindi lamang isang bersyon na may mas mahabang abot. Ito ay isang malupit at sopistikadong sandatang pamatay na idinisenyo upang ganap na baguhin ang paradigma ng modernong digmaan. Kung ang ATACMS ay sumisira sa isang lugar sa pamamagitan ng malaking pagsabog, ang PRSM ay espesyalista sa isang surgical strike na tumatama lamang sa vital point ng kalaban na parang pagpasok ng sinulid sa butas ng karayom. Ang ikalawang henerasyong missile na ito na binuo ng Lockheed Martin ay maaaring magkarga ng 2 bala sa isang HIMARS launcher na agad na nagdodoble sa firepower density. Ang pinakanakakatakot na aspeto ng PRSM ay ang napakalaking abot nito na humigit kumulang 100 kilometro at ang bilis nitong lampas sa bilis ng tunog. Ang mga lugar sa likod ng linya ng kalaban na hindi maabot ng dating ATACMS ay ngayon ay nasa loob na ng strike zone sa loob lamang ng ilang minuto. Ang teknolohiyang partikular na napansin sa operasyon sa Iran ay ang Insensitive Munitions, EM payload. Ang teknolohiyang ito ay idinisenyo upang hindi sumabog sa panlabas na impact o sunog at sumasabog lamang kapag naabot na nito ang target na nagpapataas sa kaligtasan sa paghawak habang pinapalaki ang bisa ng pagsira nito. Ang dahilan kung bakit bumagsak ang mga PRSM sa deck ng mga barko ng Iran bago pa man nila ma-activate ang kanilang air defense systems ay dahil sa halos hypersonic na bilis ng pagbaba nito. Inilunsad ng US military ang mga missile na ito mula sa isang lihim na base sa Bahrain na naglalagay sa parehong lupain at karagatan ng Iran sa kanilang abot tanaw. Ito ay isang malupit na taktika na hindi nagbibigay ng pagpipilian sa kalaban. Ang mga HIMARS launcher na nakatago sa lupa ay napakabilis kumilos kaya mahirap silang matukoy kahit ng satellite. At dahil lumilipat sila agad pagkatapos magpaputok, halos imposible ang isang ganting salakay. Ang ipinagmamalaking surface-to-air missile network ng Iran ay walang nagawa laban sa mababang radar cross-section at hindi regular na trajectory ng PRSM. Ang takot na dulot ng teknolohikal na kalamangan ay nagpapayelo kahit sa hangin sa larangan ng digmaan. Sa huli, ang PRSM ay isang buhay na patunay kung bakit nananatiling pinakamalakas na puwersang militar sa mundo ang Amerika. Ang missile na ito ay hindi lamang nagpapalubog sa mga barko ng Iran. Sinisira nito mismo ang kagustuhang lumaban ng kalaban. Kung ang mga digmaan noon ay tungkol sa dami, ngayon ay isang panahon kung saan isang tumpak na ballistic missile ang nagtatakda ng takbo ng digmaan. Sa pamamagitan ng sandatang tinatawag na PRSM, ipinapakita ng Amerika sa real time kung anong kinabukasan ang naghihintay sa mga humahamon sa kanilang kapangyarihan. Ngunit kailangan nating tingnan ang mas malalim na lihim dito. Ang Increment 2 na hindi lamang tumpak kundi may kakayahang itrack ang isang gumagalaw na bagay. Ano ang katotohanan sa likod ng teknolohiyang ito? Ang pagtama sa isang gumagalaw na target ay itinuturing na larangan ng mga Diyos para sa isang ballistic missile dahil ito ay napakahirap. Ang pag-track ng isang missile na bumabagsak ng ilang beses na mas mabilis kaysa sa tunog sa isang barkong pandigma na patuloy na nagbabago ng posisyon sa ibabaw ng alon ay parang pagsaksak sa isang lumilipad na langaw gamit ang dulo ng karayom. Ngunit ganap na giniba ng Amerika ang hadlang na ito ng imposible sa pamamagitan ng isang susunod na henerasyong seeker technology na tinatawag na Increment 2. Kung ang dating PRSM ay umaasa sa mga GPS coordinates para tamaan ang mga nakapirming target sa lupa, ang Increment 2 ay gumagamit ng paraan kung saan ang missile mismo ay nagbubukas ng sarili nitong mga mata upang hanapin ang target.
Ito ang tiyak na dahilan kung bakit hindi naiwasan ng mga barkong pandigma ng Iran ang tumpak na pag-atake ng HIMARS kahit na sila ay gumagalaw na papalayo sa daungan. Ang puso ng teknolohiyang ito ay ang multi-mode seeker. Ang sopistikadong sensor na ito na nakakabit sa harap ng missile ay sabay na gumagamit ng radar signals at heat detection devices upang makuha ang natatanging signal ng barko ng kalaban. Kahit na gumamit pa ang kalaban ng electronic warfare equipment para guluhin ang GPS, ang missile mismo ang magre-recognize ng electromagnetic emissions o pisikal na hugis ng target at hahabulin ito hanggang sa huli. Ang Valiant Shield exercise na isinagawa sa Pasipiko noong Hunyo 2024 ay isang paunang patikim na nagpakita sa buong mundo ng malupit na kakayahang ito. Noong panahong iyon, matagumpay na naisagawa ng US military ang SINKEX experiment kung saan pinalubog nila ang isang gumagalaw na target ship gamit lamang ang dalawang PRSM na inilunsad mula sa isang autonomous multi-domain launcher na nagpapahayag na nagsimula na ang panahon ng pagtama sa gumagalaw na barko gamit ang ballistic missile. Ang totoong data mula sa operasyon sa Iran ay mas kahanga-hanga pa kaysa sa ehersisyo. Ang katotohanang ang missile na inilunsad mula sa base sa Bahrain ay tumama ng eksakto sa gitna ng target na barko sa gitna ng komplikadong kapaligiran sa dagat ng Gulf ay nangangahulugan na ang algorithm ng Increment 2 ay nasa huling yugto na ng pag-unlad. Ito ay hindi lamang mabilis, kundi matalinong pumipili at tumatama sa target na isang banta na nasa ibang antas kumpara sa mga dating anti-ship missiles. Ang mga karaniwang anti-ship missiles ay lumilipad ng mababa sa ibabaw ng dagat kaya't may posibilidad na maharang ng mga close-in weapon systems, ngunit ang PAR-SM na bumabagsak ng patayo mula sa kalangitan ay hindi nagbibigay ng oras sa tagapagtanggol upang tumugon. Sa huli, binigyan ng Increment 2 ang US Army Artillery ng isang malakas na sandata upang makapasok sa teritoryo ng hukbong dagat. Ngayon ay panahon na kung saan ang isang HIMARS na nakalagay sa isang isla o baybayin ay kayang gawing walang silbi ang $1 bilyon na destroyer ng kalaban. Sa pamamagitan ng teknolohiyang ito, pinasabog ng Amerika sa isang iglap ang mga sea denial bubble na binuo ng mga kalabang bansa. Ang kakaiba at nakakatakot na realidad na ito kung saan ang isang sandatang panlupa ay nanghuhuli ng hari ng karagatan ay lubos na yumayanig sa pundasyon ng modernong digmaan. Ngunit ang tumpak na talim na ito ay hindi lamang nakatutok sa Iran. Kung titingnan natin ang konkretong pinsala kung paano gumuho ang swarm tactics ng Iran, mararamdaman natin na may mas malaking bagyo na paparating. Ang istruktura ng hukbong dagat ng Iran ay kakaiba ngunit mapanganib. Ang regular na hukbong dagat ay nagpapanatili ng tradisyonal na kapangyarihan sa dagat sa pamamagitan ng malalaking barko, habang ang Revolutionary Guard ay gumagamit ng daan-daang maliliit na high-speed boats sa isang swarm tactic upang gipitin ang kalaban. Ngunit ang Operation Epic Fury ng Amerika ay naghatid ng hindi maiiwasang pagkawasak sa parehong puwersa. Ang PRSM ballistic missile na may pinakamataas na katumpakan ay hindi lamang tumama sa malalaking frigate, kundi pati na rin sa mga maliliit na bangka na nagkalat sa karagatan, at pinalubog ang mga ito ng may katumpakan. Dati, ang pagtama sa maliliit na bangka gamit ang mamahaling missile ay itinuturing na pag-aaksaya ng yaman, ngunit ngayon, naging posible na ang isang epektibong digmaan kung saan isang tama lang ay kayang wasakin ang buong naval base ng kalaban. Lalo na ang katotohanang 16 na barko ng Revolutionary Guard na tinatawag na Raymin ay agad na naging abo. Ito ay isang masakit na dagok para sa Iran.
Sinubukan nilang maglagay ng mga mina sa makipot na Strait of Hormuz upang gawing hostage ang ekonomiya ng mundo. Ngunit ang HIMARS ng US military ay nagpaulan ng apoy mula sa langit bago pa man sila makapagsimula. Ang Alvan-class frigate na nakadaong sa isang nakapirming daungan ay walang nagawa laban sa precision guidance system na konektado sa satellite data. Ang mga nasusunog na barko sa rehiyon ng Konarak na nakunan sa mga imahe ng satellite ay sumisimbolo kung gaano kahina ang Naval Defense Network ng Iran laban sa susunod na henerasyong artillery force ng Amerika. Sa operasyong ito, ganap na giniba ng Amerika ang mga tradisyonal na kaalaman natin tungkol sa labanan sa dagat. Tapos na ang panahon kung saan kapag may natukoy na barko ng kalaban sa radar, isang buong fleet ang susugod. Ngayon, sa isang pindot lang ng buton, mula sa isang ligtas na base sa lupa na daan-daang kilometro ang layo, kayang burahin ang hukbong dagat ng kalaban. Kahit gaano pa kabilis kumilos at umiwas ang mga high-speed boat ng Revolutionary Guard, ang multimode seeker ng Increment 2 ay patuloy na sinundan ang init mula sa kanilang mga makina hanggang sa tamaan sila. Ito ay hindi lamang isang militar na kalamangan, kundi isang tagumpay ng teknolohiya na bumubunot sa mismong taktikal na pundasyon ng kalaban. Sa huli, nawalan na ang hukbong dagat ng Iran kahit ng pinakamaliit na paraan upang protektahan ang kanilang sarili sa dagat. Ang mga barko na simbolo ng dangal ng regular na hukbo ay naging mga libingan sa ilalim ng dagat at ang matutulis na kuko ng Revolutionary Guard na mga high-speed boat ay naging mga bunton ng bakal. Ang malupit na katotohanan ito na pinatunayan ng Amerika ay malinaw na nagturo sa Iran na ang kontrol sa Strait of Hormuz ay hindi na sa kanila. Ngunit ang alon ng takot na ito ay hindi nananatili lamang sa karagatan ng gitnang silangan. Mayroong iba na nanonood ng malapitan sa pagbagsak ng Iran at malalim na nag-iisip. Sila ang Tsina na nagtatayo ng isang malaking fleet sa kabilang panig ng Pasipiko. Matagal nang ipinagmamalaki ng Tsina na ang kanilang anti-ship ballistic missiles ang tanging solusyon laban sa mga aircraft carrier ng Amerika. Ang tinatawag na carrier killers na DF-21D at DF-26 ay ang sentro ng kanilang anti-access, area denial, A2-AD strategy. Ngunit ang totoong pag-atake ng PRSM ng Amerika sa Iran ay agad na nagpabagsak sa malaking pader ng propaganda na itinayo ng Tsina. Ito ay dahil ang teknolohiyang hindi pa nasusubukan ng Tsina kahit minsan ay perpektong ipinakita na ng Amerika sa totoong labanan na malinaw na nagpapakita sa buong mundo kung sino ang tunay na may teknolohikal na kalamangan. Ang agwat sa pagitan ng teorya at realidad ay mas malupit kaysa sa inaakala. Kung kaya bang lampasan ng mga missile ng Tsina ang Aegis Defense System ng Amerika sa malawak na karagatang Pasipiko ay nananatiling isang malaking tanong. Sa kabilang banda, napatunayan na ng PRSM sa pamamagitan ng teknolohiyang Increment 2 ang kakayahang manghuli ng gumagalaw na target na para na ring isang praktikal na hatol ng kamatayan sa bagong Fujian-class aircraft carrier ng Tsina na pinaglaanan nila ng napakalaking pondo. Kahit gaano pa kamoderno ang electromagnetic catapults ng isang carrier, halos imposible nitong pigilan ang isang tumpak na ballistic missile mula sa HIMARS na bumabagsak mula sa langit sa bilis na hypersonic. Ang mas nakamamatay na katotohanan ay ang operational flexibility ng PRSM. Ang mga malalaking missile ng Tsina ay komplikado ihanda at madaling malantad ang kanilang lokasyon. Samantalang ang HIMARS ng Amerika ay maaaring maglunsad ng agarang pag-atake mula sa anumang isla sa Pasipiko o baybayin ng mga kaalyadong bansa. Nangangahulugan ito na lahat ng barko ng Tsina sa loob ng First Island Chain ay maaaring maging mga potensyal na kabaong sa ilalim ng dagat.
Isang lumang plataporma mula pa noong 1970s na isinama sa isang napakamodernong PRSM ang direktang sumasalungat sa W1st century naval ambitions ng China. Siguradong nakaramdam ng malalim na takot ang mga pinuno ng China habang pinapanood ang trahedya sa Iran. Napagtanto nila na ang agwat sa teknolohiya ng missile na kanilang pinaniniwalaan ay nasa palad lamang pala ng Amerika. Mula sa isang depensibong posisyon, lumipat na ang Amerika sa isang aktibong opensibong sistema kung saan ang mga puwersa sa lupa mismo ang nanghuhuli ng mga puwersang pandagat. Ito ay isang game changer na ganap na magbabago sa takbo ng anumang posibleng sagupaan sa Taiwan Strait o South China Sea sa hinaharap. Sa huli, ang mga sandatang walang totoong data mula sa labanan ay mamahaling palamuti lamang. Kinumpirma ng Amerika ang performance ng kanilang sandata sa laboratorio ng Iran at ngayon itututok na nila ang talim nito sa mga potensyal na kalaban sa kanlurang Pasipiko. Ang ipinagmamalaking kapangyarihan sa dagat ng China ay nayayanig mula sa pundasyon nito dahil sa maliit ngunit tumpak na talim ng PRSM. Kung gayon, paano na dapat muling isulat ang kahulugan ng labanan sa dagat? Nasa huling yugto na tayo ng isang panahon kung saan hindi lamang ang mga sandata ang nagbabago, kundi ang mismong pilosopiya ng digmaan. Ang kasaysayan ng digmaan ay mahahati na ngayon sa bago ang HIMARS at pagkatapos ng HIMARS. Dati, ang paghahari sa karagatan ay nangangahulugan ng pagkakaroon ng malalaking barkong pandigma at mga aircraft carrier battle group na may maraming eroplano. Ngunit ang ipinakita ng Amerika sa operasyong ito ay ganap na yumayanig sa kahulugan ng modernong labanan sa dagat. Dumating na ang panahon kung saan kahit walang mamahaling barko na may malaking gastos sa pagpapanatili, ang mga mobile artillery force na nakalagay sa baybayin ay sapat na upang palubugin ang fleet ng kalaban. Ipinapahiwatig nito na ang sea control na dati eksklusibo sa hukbong dagat ay nalilipat na sa mga puwersa sa lupa. Ang pagbabalik ng coastal artillery ay hindi na lamang para sa depensa. Ang mga puwersang panlupa na armado ng mga ultra-precision ballistic missile tulad ng PARA-SM ay ngayon na ang pangunahing tauhan sa isang opensibong sea blockade. Ang isang barko ay madaling matukoy sa radar at mahina sa pag-atake ng mga anti-ship missile, ngunit ang isang HIMARS launcher na nakatago sa gubat o sa isang komplikadong kalupaan ay halos imposibleng matagpuan ng kalaban. Para sa kalaban, para silang lumalaban sa isang multo na hindi nakikita at kung susubukan nilang gumanti ng putok, ang missile ay nailunsad na at ang launcher ay nakalipat na sa ibang lugar. Dito, nabuo ang sukdulan ng asymmetric warfare. Ang labanan ay lumipat na mula sa kung sino ang may mas malaking barko patungo sa kung sino ang makakapagpaputok ng mas tumpak at mabilis na missile mula sa lupa. Natagpuan ng Amerika ang pinaka-epektibong paraan upang gawing walang silbi ang mga hukbong dagat ng mga kalabang bansa sa pamamagitan ng bagong paradigm na ito. Ang mga lumubog na barko ng Iran ay hindi lamang isang pagkatalo ng isang bansa, ito ay nag-iwan ng isang malaking takdang aralin sa mga naval designer sa buong mundo. Kailangan na nilang tanggapin ang malupit na katotohanan na walang fleet ang maaaring ligtas na mag-operate sa gitna ng ulan ng mga ballistic missile na nagmumula sa lupa. Nasasaksihan natin ngayon hindi lamang ang pagpapalit ng henerasyon ng mga sandata, kundi isang malaking pagbabago sa estratehikong pag-iisip. Isang panahon kung saan hindi mo na kailangang pumunta sa dagat upang kontrolin ang dagat. Ito ang bagong panuntunan sa digmaan na ipinakita ng Amerika sa buong mundo sa pamamagitan ng PRSM. Ngunit ang kinabukasang idudulot ng revolusyonaryong pagbabagong ito ay hindi tiyak na magiging mapayapa. Ang pag-unlad ng teknolohiya ay palaging naglalaman ng mga buto ng bagong alitan.
Ngayon, sa dulo ng lahat ng mapanirang prosesong ito, ano ang huling kahihinatnan na ating haharapin? Ang kapangyarihang ipinakita ng PRSM ng Amerika sa karagatan ng Iran ay hindi lamang lumutas sa isang rehiyonal na hidwaan. Ito ang simula ng pagwasak sa mga alituntunin ng digmaan na ating alam at ang pagpapahayag ng pagsilang ng isang bagong pinuno. Ang matandang kasabihan na kung sino ang naghahari sa dagat, siya ang naghahari sa mundo ay maaaring kailangan ng palitan ng kung sino ang kayang tumama sa dagat ng may katumpakan, siya ang kumokontrol sa mundo. Ang Operation Epic Fury na ito ay naging pinakamalupit at perpektong aral na nagpapakita kung paano nagiging napakalaking kapangyarihan ang teknolohiya. Ngayon, kailangan nating magtanong, sino ang susunod sa Iran at saan ang susunod na larangan ng digmaan na tututukan ng talim ng PRSM? Napatunayan na ng Amerika ang kanilang kakayahan at ngayon nasa mga kalabang bansa na ang bola. Anuman ang kanilang piliin upang malampasan ang napakalaking agwat na ito, ang agos ng modernong digmaan ay tumawid na sa isang linyang hindi na maibabalik. Ang nakakagulat na pagbabagong sinuri natin ngayon ay magpapatuloy na humubog sa pandaigdigang sitwasyon. Ang nilalaman ng ulat na ito ay binuo muli batay sa mga pampublikong ulat militar at pagsusuri ng mga eksperto at nililinaw na wala itong layuning magpropaganda o manira ng anumang partikular na bansa. Ang lahat ng impormasyon ay nagsisilbing sanggunian lamang upang matulungan ang pag-unawa ng manunood sa estratehiya at ang aktwal na sitwasyon sa larangan ng digmaan ay maaaring iba depende sa mga classified na impormasyon ng bawat bansa. Ang pagharap sa malupit na katotohanang dala ng teknolohiya sa gitna ng trahedya ng digmaan, iyan ang tanging paraan upang maunawaan natin ang masalimuot na pandaigdigang politika.